Wala namang ibang magtatangka no, na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte. Kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. Ibig sabihin nun, Trillanes, galing yan sa mga Marites. Nabuking po natin sa kanyang mga sumunod na statement na gumagawa lang po siya ng kwento at ito po yung mga kwento na yon. Yo, what's up mga Lods? It's again, Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Nagparamdam po muli ang oposisyon. Bakit nga po ba nila ginagawa ito ngayon? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell para lagi kayong ma-update. And follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0. Balak nga po ba nilang pabagsakin itong tandem po ni PBBM at saka ni VP Sara Duterte, mga Lodi? Pero una na po natin nakikita sa pagbabalik po sa mundo ng politika, ito po si Mar Roxas, mga Lodi. Nakita po natin siya nung nagbahagi po ng mga bigas na nakumpiska. Dito po si PBBM nung mga nakaraang. Pero mga Lodi, hindi pa po siya nagsasalita about po sa mga plano niya, mga Lodi, no, si Mar Roxas. Pero ito po talagang gumulantang sa atin, mga Lodi, ang paglaya po ni Leila de Lima. At ito na nga po, nagpahiwating na po ng puwersa ang oposisyon. Dahil nakalaya na po si dating Senadora Leila de Lima. At ito nga po unang sumalubong sa kanya si Risa Hontiveros. At syempre, hindi po magpapahuli dyan si Leni Robredo, mga Lodi. Yan. Nakita po yung mga magbe-best friend, mga Lodi. At syempre, mga Lodi, meron pa po tayong isasali dito sa topic na to at grabe to, mga Lodi. Nagpaparamdam na naman po ang walang kupas na si Trillanes at siya po ang sinasabi ko sa inyo mukhang pinag-aaway niya ang Marcos at Duterte. Pakinggan nyo po ang kanyang sasabihin, mga Lodi, mamaya-maya po ha. Makukuha po natin tong statement niya sa interview po niya kay Christian Esguerra sa YouTube channel po, mga Lodi. At pakinggan nyo po ang kanyang mga pinagsasabi dito at gumagawa-gawa po ng kwento sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na po, mga Lodi, pakinggan po natin at panoorin. Tama ba? Kasi may usap-usapan dito sa di-umani destabilization against the Marcos administration. Tama ba yung nabasa ko na parang base sa impormasyon nyo, nanggagaling yun sa direksyon ng mga Duterte? Tama po ba? Ayan, mga Lodi, base daw po sa impormasyon ni Trillanes. Pero ito po yun, mga Lodi. Yes. Yun din yung impormasyon. Ano pong basis? Ano pong basis nun? Actually, galing din yan sa intelligence community, no? Ito po ba yung Facebook community, Trillanes? Galing sa Marites community na lang, ganon. Ayan po, galing po sa kanya. Galing na po sa intelligence community, mga Lodi. Itong security forces. Ayan na. So, tsaka doon sa sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. Nakalap daw po niya itong mga impormasyong ito sa kanyang network, mga Lodi. Hindi po ba yan yung, tara, usap tayo, bili kang kape? Networking ba yan, mga Lodi? So talaga si Trillanes, mapagawa-gawa ng istorya eh. Ang nakikita ko pong dahilan dito po sa sinasabi ni Trillanes, mga Lodi, pinag-aaway niya po ang Duterte at Marcos. Ito po yung kanyang mga statement, mga Lodi ha. Wala namang ibang magtatangka no, na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte. Kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. Kumbaga, hindi mahirap i-analyze yun. Kompirmado, mga Lodi. Pinag-aaway niya po ang Marcos at Duterte. Ika niya po dito sa kanyang interview, wala daw pong ibang gagawa na patalsikin si PBBM sa trono. Ang Duterte lang daw po, dahil nga daw po, mga Lodi, kung mapatalsik man po si PBBM, uupo po si VP Sara Duterte. Malaking kasinungalingan to, mga Lodi. Bakit po? Mama, ipapaliwanag ko po sa inyo, ha? Plus, yung nakita nyo yung mga hard-hitting statements ni Duterte the past month. Ano yun? Kumbaga, we would have to be politically insensitive not to feel na he has declared war against the Marcos administration. Kapag meron po palang sinasabi si Tatay Digong, nagpapahiwatig na po ng gulo o war. Dito po kay PBBM at saka sa kampo po ng mga Duterte. Yun po ay ayon po sa kanya, mga Lodi kay dating Senador Trillanes na hindi po nating naramdaman na naging senador siya dito dahil puro po siya ngawa, puro po reklamo sa administrasyon, puro po katraidoran ang ginawa sa ating bansa. Paano po nating matatawag na isa siyang senador?
Nabuking po natin sa kanyang mga sumunod na statement na gumagawa lang po siya ng kwento at ito po yung mga kwento na yon. Pero sinasabi ko, malayo pa sila dun sa recruitment. Nag-agitate pa lang sila. Yung ibang so nagso-socialize lang muna o nagre-renew ng network. Diba? So parang dito, mga natulungan nila, so kinakausap, ganon. Yun yung first step eh. Pero next step kasi is yung agitation, yung sasabihin, grabe na yung sitwasyon, ito yung mga iba't ibang issue, kailangan ng gumalaw, ganon-ganon. Bakit niya po sinasabi itong mga katagang ito, mga Lodi, na meron daw pong pagtatangka na patalsikin si PBBM sa trono para po makaupo bilang Pangulo si VP Sara Duterte? Ito po yung hindi nyo masyado nagigets, mga Lodi, no? Yung mga bago lang po abot dito sa mga strategy nila, na luma naman po naman talaga. Yung pag-aawayan po yung dalawang kampo, tas sila po yung magikinabang. O, ito pa po ha. Sabihin ko po sa inyong kwento lang po niya ito. Mga pinaparatang niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi pa rin yun enough, no? Kailangan mo nung recruitment na. Yun na yung leveling. Doon sa amin nun sa OPUD, meron pa kaming vetting, no? Ayun. So, ito na mga Lodi. Ikinumpara niya yung ginawa nila na pag-aalsa sa panahon po ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun po ang hinahalintulan niya na ginagawa daw po ng pamilya Duterte para mapatalsik si PBBM at umupo nga daw po di umano si VP Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Bakit ko po nasabing malayo, mga Lodi? Dahil, mga Lodi, ito pong ginagawa niya, parang binuking lang din po niya yung ginawa nilang pagtatraidor sa dating nakaupong presidente ng ating bansa na si Gloria. At yan nga po, sinabi ko sa inyo, kinukumpara niya lang po yung kanyang sarili na ito nga yung plano, di umano daw ni Tatay Digong, meron daw po siya mga intel na nakalap o Facebook community, network daw po, galing daw po sa mga network na nakalap nila, networking yata yan. Naalala ko tuloy dito yung ginawa niyang kalokohan. Inaresto po siya sa pinagagawa niyang kalokohan. Di ba, mga Lodi? Hindi mo pwedeng maipagkumpara yung ginawa niyong kalokohan, Trillanes, sa panahon ngayon. Dahil iba na po ang utak ng mga tao ngayon, matalino na po ang mga tao. Hindi na po kagaya ng ginawa niyong kalokohan. Nakakala po namin kay tapang-tapang, susuko rin naman pala. At ngayon ko lang po ito sasabihin kung ikukumpara po natin sa kanilang idol. Etong pamumuno po ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, matino po, mga Lodi. Kung ikukumpara lang po sa kanila, ha? Maayos po yung pamamalakad ni Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo ng ating bansa. Kaya nga po, mga Lodi, kinuha po siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil meron po siyang katangian na magpapaunlad po ng ating bansa. Dahil nga po sa mga kapangahasan ng mga oposisyon, nagiging hindi po maganda ang pamamalakad ng ating Pangulo. Dahil nga din po sa mga ginagawa po nilang mga kwento-kwento, gaya po ng ginagawa nito ni Trillanes ngayon na nagparamdam na naman. Kaya po wala po talagang naging mabuting presidente ang ating bansa. Wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa mga plano na ginawa mo nung mga nakaraan laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Trillanes. Dahil napakalayo mo. Minahal niya ang kanyang posisyon, minahal niya ang mga nasasakupan niya, lalong-lalo na ang mga kasundaluhan, kapulisan, lahat po ng mga nagtatanggol sa ating bansa, binigyan niya po ng importansya. Kaya imposible tong sinasabi mong meron ka pang pa-recruit na mga nalalaman dyan, Trillanes, ha? Anak ng tinapay naman. So kaya, mga Lodi, wag na po kayong magtataka kung sa mga susunod na mga araw, dahil nga po nagparamdam na po itong oposisyon, magkakaroon na po ng mga black propaganda ulit. At makikita na naman po natin na magkakaisa na naman po sila at magkakaroon na naman po ng kapit-bisig sa may EDSA. At makikita na naman po natin sila sa susunod na eleksyon na magtataasa na naman po sila ng mga kamay. At lalong-lalo na po makikita na naman po natin sila at mapupuno na naman po ang loob ng simbahan, lalong-lalo na po ang mga media kapag nagsitakbuhan na po sila ulit.
Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit po nagparamdam po ulit ang oposisyon. Dahil malapit na po, para sa akin, yung 2 taon na paghahanda, malaking bagay po yan. 2025 po mga Lodi, magkakaroon po tayo ulit ng eleksyon sa senador. Kaya po nakikita natin muli itong nagsasalita si Trillanes, pinaghahandaan po nila itong eleksyon na darating mga Lodi. Kaya po sa mga Lodi nating tunay dyan, antabayanan nyo pa po ang mga nakakagulat na balita na maglalabasan po sa mga bibig nitong mga oposisyon na ito. Na sa totoo lang na wala naman po talaga silang nagawang tulong ngayon po sa ating administrasyon. Puro lang po sila puna, puro lang po sila paninira, wala naman pong matibay na ebidensya. Gaya po ng ginagawa ni Trillanes. Galing na daw po sa kanyang mga intel ko no? Mga network ko no? O Facebook community. Ibig sabihin nun, Trillanes, galing yan sa mga marites. Kaya kung plano mong pabagsakin ang administrasyon ni PBBM, lalong-lalo na po ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, malabo po yung mangyari. Kaya please lang po, para po sa mga vlogger na nagsisiraan dyan, DDS ka man o loyalist ka man, mahiya ka sa sarili mo. Dahil kung wala kang paninindigan sa iyong sinuportahan nung nakaraang eleksyon, wag ka na lang magsalita dahil hindi na kami maniniwala sa iyo. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace.